Ang West Philippine Sea ay ang opisyal na tawag ng gobyerno ng Pilipinas sa mga bahagi ng South China Sea na kasama sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang West Philippine Sea ay kinabibilangan ng Luzon Sea, Kalayaan Island Group, at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Maaari ring tawaging South China Sea ang buong South China Sea, ngunit hindi ito tama. Kamakailan lamang, ang China ay nag-aangkin ng West Philippine Sea. Sa tingin nyo kanino ba talaga ang teritoryong ito o ang islang ito? Kaya bago natin ituloy siguraduhin ikaw ay nakasubscribe na dito sa Pinoy Wisdom. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang pangkaraniwang karagatan. Ito'y mayaman sa yamang likas at biodibersidad na nagbibigay kabuhayan sa mga mangingisda at komunidad sa paligid nito. Ang kagandahan ng kanyang koral at halaman ay dapat pangalagaan upang mapanatili ang likas na yaman na ito para sa mga susunod na henerasyon. Matagal nang tinawag ang bahagi ng Dagat Timog China sa kanluran ng Pilipinas bilang payak na South China Sea, kung tawagin sa Tagalog ay ang Dagat Timog China, kalakip ang bahagi sa loob ng mga teritoryal na katubigan na malimit na tawaging Dagat Luzon o Luzon Sea. Ngunit kalakip ng lumalalang sigalot sa kapuluang Spratly at ang labis na pag-aangkin ng China sa mga tampok sa dagat, inihayag ng pamahalaan ang pagbago ng pangalan ng Dagat Luzon sa West Philippine Sea o Dagat Kanlurang Pilipinas upang maipalakas ang pag-angkin nito sa nabanggit na likas na tampok sa dagat. Ang unang gamit ng pamahalaan sa katawagang West Philippine Sea ay sa taong 2011 noong administrasyon ni Nooy Pangulong Benigno Aquino. Binalak ang pagpapangalan para sa mga layunin pambansang sistema ng pagmamapa at bilang masagisag na pakita upang pagtalunan ang soberanya ng China sa buong Dagat Timog China. Naghain si Walden Bello, kinatawan ng akbayan, ng isang resolusyon sa kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas noong Hunyo 2011 na humihikayat sa pamahalaan na suriin ang proseso ng pagpapalit ng pangalan ng Dagat Timog China sa Dagat Kanluraning Pilipinas o Western Philippine Sea. Nakatanggap ito ng suporta mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, na gumagamit na ng katawagang West Philippine Sea, mula pa noong kalagitnaan ng dekada negatibo 2000, isinakodigo ito ng isang kautusang pampangasiwaan noong Setyembre 2012 at nilinaw ang paggamit nito sa mga katubigan sa loob ng eksklusibong sonang ekonomiko o ang EEZ ng Pilipinas. Ipinag-utos ng kautusan ang paggamit ng mga kagawaran, subdibisyon, ahensya, at instrumentalidad ng pamahalaan sa katawagang ito. Inihayag naman ng pamahalaan ng Pilipinas na sisimulan ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea upang tukuyin ang mga katubigan sa kanluran ng Pilipinas sa mga mapa ng pamahalaan, ibang mga uri ng komunikasyon, at mga dokumento. Noong Hulyo 12, 2016 na nagpasya ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas. Nilinaw nito na hindi ito mamamahala sa anumang katanungan ukol sa soberanya sa panlupang teritoryo at hindi nito magtatakda ng alinmang hangganang pandagat sa pagitan ng mga partido. Nagpasya rin ang hukuman na walang pangkasaysayang mga karapatan ang China batay sa 9 na guhit sa kanilang mga mapa. Sa batas ng Pilipinas, tumutukoy lamang ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea sa mga bahagi ng Dagat Timog China, lalo na yaong mga bahaging nasa eksklusibong sonang ekonomiko o EEZ ng bansa. Naging opisyal ang pagpapangalan sa lugar sa pamamagitan ng kautusang pampangasiwaan na inilabas ni Nooy Pangulong Benigno Aquino noong Setyembre 5, 2012. Binabanggit din ng kautusan ang kautusang pampanguluhan BLG 1,500 at 79 na inilabas noong 1,978 sa panahon ng pagkapangulo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na nagtatag ng EEZ ng Pilipinas, pati ang Basilenes Law na isinabatas noong 2000 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagtakda ng mga basilin o distansya ng kapuluan ng Pilipinas. Iginigiit at pinapalakas ng kautusang pampangasiwaan ang pag-aangkin ng Pilipinas sa EEZ nito sa Dagat Timog China na naipapakita ang paninindigan ng pamahalaan ng Pilipinas na mayroon itong karapatang pansoberanya sa ilalim ng 1,982 United Nations Convention on the Law of the Sea sa lugar ng West Philippine Sea at ang
Likas na kapangyarihan at karapatan na magtakda ng mga puk pandagat nito na may angkop na kangalanan para sa mga layunin ng pambansang sistema ng pagmamapa. Sa ilalim ng Kautusang Pampangasiwaan BLG 29, inatasan ang pambansang pangasiwaan sa pagmamapa at dulugang kaalaman o namriya na gamitin ang katawagang West Philippine Sea sa mga mapang inilikha at inilathala ng ahensya ng pamahalaan. Kinakailangan ding gamitin ng ibang mga ahensya ng pamahalaan ang katawagan upang maging malawak ang paggamit ng pangalan sa loob at labas ng bansa. Bago ang pagpapalabas ng kautusan, ginamit ng PAGASA, ang ahensya ng pamahalaan sa pagtataya ng panahon sa bansa, ang pangalan noong 2011 upang tukuyin ang mga katubigan sa kanluran ng bansa habang pinanatili ang pangalang Philippine Sea para naman sa mga katubigan sa silangan ng Kapuluan. Malimit ding ginagamit ang katawagan kahit hindi angkop upang matukoy ang kabuuan ng Dagat Timog China. Kaya tulad ng ibang bansa na nakapaligid sa karagatang ito, nagpasya ang pamahalaan ng Pilipinas na tawagin ang South China Sea ayon sa punto de vista ng bansa, kung kaya't West Philippine Sea. East Sea ang tawag dito ng Vietnam samantalang South Sea naman ang tawag nito sa China. Ang West Philippine Sea ay matatagpuan sa timog ng China at Taiwan, kanluran ng Pilipinas, hilagang kanluran ng Malaysia at Brunei, hilagan ng Indonesia, hilagang silangang bahagi ng Singapore at silangan ng Vietnam. Ito ay nagtataglay ng pambihirang dami ng yamang tubig, kasama na dito ang 30% na lahat ng coral reefs sa buong mundo at maraming mga isda. Bukod pa rito, ito ang pangalawa sa pinakaabalang ruta sa dagat kung saan dumadaan ang mga tanker na nagdadala ng langis. Sa makatuwid, isa itong mahalaga at estratehikong lokasyon ng isang makapangyarihang hukbong pandagat. Nadiskubre rin na ito ay nagtataglay ng saganang langis at natural na gaas na siyang naging dahilan kung bakit inaangkin ito ng iba't ibang bansa. Sa kabila ng mga pagkakaiba-iba, ang issue ng West Philippine Sea ay nagpapalalim sa diwa ng pagkakaisa sa mga Pilipino. Ito'y nagbibigay daan upang mapagtanto natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ng mga pagsubok. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang lugar sa mapa, ito'y sagisag ng ating pagkakakilanlan at pagiging Pilipino. Sa pagpapahalaga, pangangalaga, at pagtutulungan, ating pinapakita ang diwa ng pagsasama at pagmamahalan sa pagtatanggol ng ating karagatan. Para sa mga susunod pang interesting video, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa interesting video dito sa Pinoy Wisdom.